Tapos, umattend kami ng mga trainings. Sabay-sabay kami. Si Diwa kasabay din namin yan. Kami tatlong laging present sa mga trainings. Kaya kayong tatlo lang din natira. Oo. Wala kaming inaatrasang mga trainings, kaming tatlo. So, kahit nagbabayad din kami, yun, para ma-complete namin yung requirements. Tapos, yung mga sumunod, yun na yung journey. Yun na yung nakakuha na kami ng client, nakasama na kami sa top 3, tinrate na kami ni Odette, tapos meron pa nga doon, umattend kami ng Alpha Night, naging valedictorian naman ako, yabang, di ba? Oh. Tapos, yung yung pagpunta namin sa iba't ibang schools, test para makakuha ng clients, ng company, corporate account. Tapos, group. Tama ba? Group, di ba tawag doon? Tapos yun, yung parang kaming, good thing, thank you Lord, kasi parang kaming mag-partner na na-achieve namin yung gusto namin, magkaroon ng medalyon. So, hindi pa lang kami nagkakasabay, pero at least, nauna ako, tapos si Tess, sunod, sabay na kami. Pareho na kami. So, yun. Hey, ikaw naman, Tess. Kung dadagdag mo sinabi ni Donna. Masipag tong dalawa na to kanilang activities. Oh. Kaso yung ngayon nyo, ituloy nyo na, di ba may usapan kayo ngayong August? Busy pa. Ikaw yung Tess ko iniintay. Ang pagbabalik. Wala pa ba akong masasabi, nasabi na lahat ni Donna. Masaya at parehas namin na-achieve yung gusto namin mula nung pinag-usapan namin bago kami mag-start. So, ito naman na-achieve naman po namin. Parehas. Naging medalyon. So, medalyon. And kayo ring dalawa, kayong dalawa pa lang ang may up sa atin ngayong August. O, diba? So, it shows na may regular activity kayo. So, ngayon 2 years na kayo, no? September, di ba, Tess? September ka? September 16, po. September 16. December. Oo. Oo, December ka, di ba? So, ngayong magto 2 years na kayo, ano yung pinakamadali sa inyong part ng sales process? Is it prospecting, approach, presentation, or closing? Ako, prospecting pa lang. Yung pag-i-invite. Yun ang pinakamahirap sa lahat. Kasi, yun ang una mong kailangang matap. Kung hindi mo sila mai-invite, how would they know kung ano yung gusto mong iparating sa kanila, yung importance nito. Kaya ang pinakamahirap talaga yung mag-invite kasi usually, hirapan ako kasi mag-hi ka palang alam na nila. Sun Life, mag-offer ka. Wala akong pera, wag muna doon na. Lalo pag mga barkada ko, ang ginawa ko kasing technique nung una, kunwari, mag-ano naman tayo, get together, kahit sa Zoom lang, sabi ko gano'n. Aba, nung nag-Zoom na kami, agad-agad sabi ng mga college friends ko, Donna, wala muna kaming Sun Life. Bakit mag-offer ba ako? Hindi naman. Sabi ko gano'n, kwentuhan lang tayo, ano nangyari sa mga buhay nyo. Ayun, ganun. Sa akin, prospecting talaga yung. Kasi pag naumpisahan mo na prospect mo na, pumayag na sila, nakausap mo na, parang madali na lang kasing sendan mo na lang ng sendan ng sa chat ng ni Sun Life, yung mga advertisement ni Sun Life, yung mga art cards, yung mga ganun, madali na. Tapos pag nakausap ka nila, yung kasi isasabuhay mo lang yung importance ni Sun Life maintindihan na nila. So, ang pinakamahirap sa akin, yung prospecting at yung isa pa, yung magbabayad na. Kasi minsan, yung magbabayad na, minsan, nakaano na sila. Ilang beses na nangyari sa akin yung naka-fill up na sila ng application. Isa nga, nagtatanong lang sa akin ng payment. Kasi unless magbayad sila, unless may resibo, hindi pa rin siya sale. Hindi pa rin siya confirmed. Hindi pa rin siya book. So, tinanong lang ako, sabi lang sa akin, bakit, sabi ko lang, na-hospital ka ba? Na-hospital ka ba? If na-hospital ka, anong dahilan? Pwede pa send sa akin yung pangalan ng doktor at saka yung hospital. Ayun, hindi na sumagot. Mga ganon. Tapos yung iba naman,
wala. Goodbye. Parang pinakinggan lang yung gusto mong sabihin. Hindi ka na binalikan. Pero merong mga iba na nagganon sa akin, hindi ako sinagot. Yung pala, may mga naging problema lang. Ayan, ito ngayon yung mga sunod-sunod ko ngayon. Mga OFW kasi. Parang si Sally nakaka-relate sa'yo. Tawa ng tawa yung si Sally dun ah. Pero ano yun, Sally, parang nagtanim ka lang nun. Tapos biglang, wag kang kung meron mang hindi bumalik, isa lang sa akin. Yung mga nag no zone sa akin, unseen, yung mga ganun, bumalik naman. Doon na ikaw Bumalik. 100% because ang gamit mo, no? Never ka nag-paper up, no? No. 100% because. I love because. Baka may factor din yun, no? Na kapag online, syempre, mas madaling hindi sumagot. Ganyan. Wala pa akong face-to-face eh. Meron pa lang akong, ay hindi, meron ng isa. Sinugod ko ng bumabagyo. Oh. Di ayun. Pero because din ginamit mo. Oo, because. Di ko pa, yung iPad ko nga, sumisigaw na, gamitin mo naman ako. Pero ibig sabihin, kung ilan na apps mo ngayon, ilan na clients mo? Hindi ko binibilang. Kasi gusto ko pag binilang ko marami. Pero alam ko marami na. Nasa portal kaya, nakalagay kung ilan ang clients. Hindi ko alam tignan. 20 plus na. Okay. So, Hiwalay pa yung hiwalay yung orphan. okay. So, sa 20 plus, isa ang hindi nagtuloy dahil sa payment na yan. O, edi ang laki pa rin ng closing ratio mo. I mean, Wala pa dun yung mga yung mga nakausap ko na rin. Pero yung mga ko, yun, madami na, 20 plus. Yung isa yung talagang na-hurt ako, na talagang hindi ako, sinabi ko sa kanya, tinext ko. Sabi ko, what's the problem? Sabi ko, magbabayad ka na, tapos, and I've been waiting for you. Sabi ko, I keep on texting you. I keep on messaging you. It's very easy to say no. At least, have the guts to say no, kasi I've given all my effort. And may pinagsamahan tayo, magkabarkada tayo. Parang ganun. sumagot. Hindi. Tapos hindi rin siya nag-FB. Tapos kailan lang, last month, sabi niya, I'm back sa FB. Pero before that, parang nakita ko may problema siya, marital problem. Sino wag kayo maingay? Yun pala naman. So, hindi naman pala personal. Akala naman natin, basta hindi tayo sinagot, personal na, okay. Ayun. Okay, so ang challenge ni Donna ay prospecting. Tama? Prospecting and yun lang. Pero ano yung pinakamadali sa'yo? Closing. Kasi alam ko na eh. Kung alam ko na, nakakausap ko pa lang sila, alam ko na gusto nila. Kung gusto nila o hindi. Kung naiintindihan nila o hindi. Meron nga, phone lang kami nag-close eh. Nagtanong sa akin, nakita ko yung oo, ito, gusto ko ganito. Magkano budget mo? Direct to the point na ako. O sige, kukunin ko to. Tapos, usap. Ganun. Kasi nakikita niya pala yung mga posts ko. Ayun. So talagang nakakatulong din talaga yung pagpo-post, yung social media. So pwede kang talagang telemarketer ka talaga. Pwede kang sa cellphone lang. Punta naman tayo kay Tess. Ikaw naman, Tess. Ito naman doon, kasi ang tanong ko eh. Ikaw nakikinig, sabi ko yung easiest part. Sinabi mo yung challenge mo eh. Ayun nga, closing. Closing. Ayan, si Donna, ang challenge niya, yung prospecting. Pinakamadali naman sa kanya yung closing. Ikaw naman, Tess. Ano naman yung pinakamadali, nag-i-enjoy ka na swabe lang sa'yo ngayon na part ng sales process? Prospecting, approach, presentation, or closing? Yung pinakamahirap po, ma'am. Muna. Okay, ano yung pinakamahirap? Opo. Tama ba pinakamahirap po talaga? Challenging. Challenging, opo. Approach po, ma'am. Kasi bilang mahiyain, hindi naman kasi ako talaga nakikipag-usap ng ganito. Nagsimula po talaga ako sa wala bago pumasok dito. Never po akong na mauunang mag-approach sa tao. Never ko po talaga nagawa yung kahit sa trabaho. Alam nila, napakatahimik ko. Na eto lang, papasok ako, makikitawa ako sa inyo, makikibanding, pero never ako kahit nga po sa Zumba, nagsusumba na ako, hindi nila alam na nasa Sunlife ako. Makikita lang na nila yung mga post ko.
Yun po, talagang napakahirap mag-approach sa akin. Pero binago lahat ni Lord sa akin yun. Mula nung pumasok ako dito, every Wednesday, start ng Wednesday na nagsimula po ako nag-groupies, talagang bago magsimula tong ganitong mga ganito-ganito, ang daming dasal at nobenang ginagawa ko kasi talagang kinakabahan po ako. At makita ko yung mga tao, kayo lahat na nag-aral sa ganito, nag-aral na ang tatalino. Sabi ko, mga English speaking pa, Lord, ba't mo ako dinala dito? Sabi ko, hindi naman ako pala kwento, yung pala, hindi ko, never talaga. Sabi ko, ba't mo ako dinala dito? So, may purpose pala si Lord. Binago niya yung pananaw ko sa buhay. Ngayon, yung pag-approach, kahit makita ko yung tao, ang kapal na ng mukha ko, yung mga pinsan ko, hindi nga po, yung mga pinsan ko, pag nakita, uy, baka gusto mo naman ng sun life, dati never ko, ayoko kasi takot po akong ma-reject. Talaga po, bata pa lang kami, alam mo naman, Ate Odette, galing kami sa kaya never kami sumabay sa mga tao. Ito lang kami, dito lang kami. Pero binago lahat ni Lord yun. Sabi ko nga, sana noon ko pa nakilala tong mga tao na to para mas lalo kong pero hindi pala. Baka may ginawa, baka hindi pa tayo pinagtagpo na kasi inano pa ako ni Lord hinilom ba? Tawag doon, hinilot, parang ganun. Para pagdating ng panahon at makasama ko at makausap ko kayo, unti-unti ko palang ma-accept na ito na yung buhay na meron ako. Yun po, approach talaga ngayon. Ang medyo, easiest po ngayon. Tama ba? Easiest part po para sa akin ngayon. Ang Tapos, pinakamadali sa'yo approach ngayon. opo, Pero madali yun na yung sa akin. challenging mo dati. Yun din yung pinakamahirap Opo. dati. Pero po ngayon, yung challenging po ngayon, yung presentation naman. Pagpe-present po. Kasi gusto ko po, pag may kumausap sa akin, Tess, yan, ganyan, naman. Magsusearch na po ako, nagtitingin na ako ng mga presentation nyo, yung mga dating presentation nyo na kumukuha na ako, tinitingnan ko. Tapos may po ako manood ng mga presentation ng mga sa TikTok. TikTok na si Tess. Nakita ko yung TikTok ni Tess. TikTok na ako. Ayan, binago na ako niyan. Dati hindi ako makaganyan. Ngayon, nabago na po. Yun, okay na. Yung presentation, gusto ko maging okay yung presentation ko. Kasi kumuha o hindi man sila, yun ang nilagay ko sa puso ko. Kumuha o hindi man kayo, alam ko may matututunan tayo parehas. Para kung hindi ka man kumuha, hindi masakit para sa akin. Para pagkuha ko ng ibang client naman, matatag na ako, hindi na ako nahihiya. Binago na talaga ng pananaw ko sa yun po. Binago na talaga si Tess. Tess, di mo ba rin napapansin? Ikaw, tingnan mo, dati ang dalas niyang sumpungin ng kanyang asthma, nawawala ang boses ni Tess pag nagbe-present. Ngayon, di na nawawala ang boses mo, Kinakabahan kasi siguro nun, ma'am. Pero ngayon siguro, ayan, salamat po sa inyo lahat. Kay Donna na lagi nagpupush sa akin. Ano ka ba? Parang tao ka din naman. Humarap ka din dyan. Yung mga ganon. Matalino ka rin naman. Yung mga ganon. Eto na po. May talino pala, Char. Tamang partner talaga kayong dalawa. Nakasabay pala sa inyo. Yan po. So, medyo mahihain pa rin pero nakakasabay na po. Hindi doon natapos. Nakakasabay na po. May ganda rin naman. Sabi nga, yain. Opo, sorry. Sabi nga ni Chris, nagsimula daw ako sa isang pahina ng papel na talagang scratch talaga. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero ngayon, unti-unti na ako nagiging libra. Sabi po ng asawa ko, na bumubuo ka na ng kwento, hindi lang para sa'yo, pati sa mga taong nakakausap. Naiyak nga po ako. O, diba? Kala ko hanggang doon na lang ako. Ang init, bilang nainitan. Yain daw na hindi mapatigil sa kakadaldalin. Na-excite. Nahawa kay Don. Malaki, nagkaano kayo. Temo si Donna, hindi na ganun ka-wild. Nahawa na rin sa'yo. So, paano nyo naman nire-resolve yan challenge nyo na yan? Yung, di ba, sabi mo, Donna, ang challenge mo is yung prospecting. Di ba? So, paano mo nire-resolve yun? Paano ginagawa ng solusyon yun ngayon? Kung yun ang challenge sa'yo.
Tapos si Tess, anong sabi mo, Tess? Yung Charity presentation. presentation. Ako Saan ka mas nanonood dinadamihan ka, Tess? ko. Tama? Mas yun ang pinag-uukulan ko ng pansin. Mas Mas yun ang may binibigyan focus ko ka ng doon. oras. Ah, Oo, doon ako nagfo-focus. Doon ako nagfo-focus. Yun yung hinahanap ko, anong gagawin ko? Hinahanapan ko ng solusyon yung sarili ko. Nagtatry ako sa kahit hindi ko kilala. One time, nagpunta ako sa, nagpa-parlor ako. Nagpasalon ah, ako. May mga nandun. Tapos nakikipagkwentuhan sila sa akin. Nakatingin lang ako. Sabi ko, talaga ganyan, ganyan. Tapos mamaya-maya sabi ko, paalis na sila. Uy, ingat kayo. Ay, nga pala. May bibigay ako sa inyo. Baka kailangan nyo. Mag-anak nyo kayo. Binigyan ko ng mga calling cards. So, ginagawa ko na yun ngayon. Pag kumakain ako sa labas, tapos meron akong katabi na medyo approachable, nakikita ko, binibigyan ko ng calling cards. Ayan. So, ano naman Kasi yung, na-feel mo pag ginagawa mo yun doon, ha? natutuwa ako sa sarili ko kasi kaya ko naman, nai-improve ko Diba? yung kahinaan ko eh. Na-improve ko yung kahinaan ko. Tapos magugulat ako, magme-message sa akin, hindi ko naman kakilala. Nagtatanong na sila. So, doon ako natutuwa. Lalo akong nanggigigil na gawin yun kahit di ko makakilala. Nag-aano na ako. Mauubos na ngayon ko yung card ko eh. Yun. Tagal pa naman mag-order ng calling card. Parang 3 buwan. Mm-mm. Thank you. Ayun, si Tess, kanina nabanggit mo na, Tess, no? Paano mo nire-resolve, di ba? Nanonood ka nga ng mga presentation. Tsaka tanungin mo rin si client. Maganda tanungin niyo rin si client. Ako, nagtatanong ako sa client. So, client, kamusta naman yung pinresent ko sa'yo? Basta anuin mo, himay-himayin mo nang makuha mo yung gusto mong malaman tungkol sa ginawa mo. So, next question naman. Wow, 9:13 na pala. Nasa number 2 pa lang tayo. Sino na yung market nyo ngayon? Ngayong magto 2 years na kayo. Nandyan pa ba kayo sa natural market nyo? Meaning yung pamilya nyo, yung kaibigan nyo? Or nandun na kayo nag-venture na kayo sa mga hindi nyo kakilala? Or nagpo-focus na kayo sa OFW ba? Sa millennial? Sa employees or working class? Yon, sino? And next question na rin, ano yung susunod na market na gusto nyong i-penetrate? Gusto nyo ba ng group life? Kasi yan yung mga ginagawa nyo dati. Nag-joint fieldwork kayong dalawa, di ba? Nagpupunta kayo sa mga companies. So, yon. Sino yung market nyo ngayon and ano yung market na gusto nyo i-penetrate? Ako muna doon. Ako na. Lahat na po ngayon, lahat na, kung sino na yung dumating. Kasi nabigay ni Lord eh. So, kung ano po yung dumating, i-push. Tapos, ngayon po, siguro hindi na lang sa family yung meron ako eh. Yung mga referral po ngayon, yung mga client ko nito, mga huli, puro referral po yun eh. Tapos, ano pa ba? Yung gusto po namin ni Donna yung group. Talagang medyo nabibisi lang po. Pero yun na talaga yung gusto talaga namin. At gusto ko rin namang i-push talaga. Medyo madugo lang po. Pero syempre, paglalaanan ng panahon at namin ni Donna, parehas na oras. Yun po. Okay. So, Tess, ikaw, ngayon parang lately, puro OFW ka, taga-sundo ka sa airport. Opo, nag-practice na din ako para pag uwi ni Chris ako nasusundo sa kanya. Nag-practice na rin papunta doon. Okay. Ito po, sana makakasundo ulit. May susunduin ulit. Puro sundo na lang. At least, di ba? Yan naman, di ba, syempre, pagbalik nun sa abroad, tapos naikwento niya na may Sun Life siya, tapos ikaw advisor niya, edi, baka sabihin pa nun, alam mo yung advisor ko, sobrang bait, sinundo pa nga ako sa airport, hinatid pa ako. Diba maganda pa pag sumundo, may pasalubong ka din. Tapos may pagasolina pa, nahiya nga ako. Talaga ba? Di ba? Meron ko Inagis pala na sideline. nahiya ako. Para ka ako kumita pa dito. Ibig sabihin, hindi niya talaga tinitingnan na kumbaga is hindi utang na loob mo, 'di ba? Yun Kasi nga po, ma'am. Opo. na-appreciate niya. Ayun. Thank you, Tess. Ikaw naman, Donna.
Ako din, wala din akong pinipili kung sino lang din yung dumating. Pero sino Hindi, mostly yan? OFWs. OFW. OFWs talaga. Pag ganitong buwan, July, August, yan. Kasi uwian nila yan. So, OFWs usually. Kasi bakasyon ng mga bata, di ba? Pag ganitong panahon. Kaya, yun yung uwian ng mga OFW, mga Middle East. Mm. And sino yung gusto mong i-penetrate? Ayun nga, yung workout namin ni Tess, na ako rin, pareho kami, yung group. Gusto talaga namin yun. Kasi ako gusto ko talaga makapag-present sa maraming tao. Gusto ko makita yung effectivity. Effectivity ko. Yung, kasi parang yun parang marami kang taong makukuha pag ganun. Marami kang matatouch yung lives. Doon na, yung mga schools dyan. Yun nga. Kailangan ng balikan. Ngayon, August yun. August, September August. yung mga teachers. September. So, Merong namang na September, kami sa Antipolo. Sana. Sa Manila. okay. Thank you. So, next. Kindly share your regular business schedule daily. Ano may Sun Life activities nyo daily? Anong oras nag-start? Ilang oras? At ang init sa'yo. Ganon. Ako umaga. Bali, Monday ba yan? Ano kayo pag Monday, pag Tuesday, or basta everyday may activity? Sige, pa-share. Ikaw, Donna. Monday, hindi pwedeng hindi sa umaga. Kasi I believe na yung first day, yun lagi yung, lalo na in the morning, yun yung kasi fresh ang tao nun eh. Fresh yung pag-iisip ng mga tao nun. Pero pag mga Thursday na Friday na, mga pagod na yan sa trabaho. Monday, Tuesday, Wednesday ako. So, Saturday. Sa experience mo, pag Monday, may mga nagre-reply talaga sa'yo? Oo, may mga nagre-reply talaga. Kasi hindi pa pagod yung mga utak nila. Parang pa sila, hindi pa mainit ang ulo sa trabaho. So, Monday talaga, sa umaga. Pag maaga ako nagigising, 7. So, mga ilang oras yan? Isang oras. Isang oras nagbabasa ako sa FB kung sinong pwede kong nag-iisip ako sa utak ko. Gabi pa lang nag-iisip na ako. Tapos umaga, inaano ko kung sino. Tatlo. Tapos, nag-PPM ako. Una, ako comment muna ako sa mga posts nila. Magla-like ako. Tsaka kasi yun din kasi yung just to share, yun yung, kung gusto mo mag-post, maraming makakita ng post mo. Sa umaga, magbasa ka muna, mag-like ka, mag-comment ka as many as possible. Para pag nag-post ka, marami ring makakakita. Ganun yung technique. Oo, tama. Yun. So, 1 hour ka lang pag Monday. Tuesday, Wednesday mo? Isang oras ako. Talaga ba? Sabado ko, matagal ako ng Sabado. Sabado hanggang hapon ako. Yung isang oras mo, ano yun? Hindi. Yung isang oras ko, nag-ano lang ako sa FB nun. Naglalike ako ng gusto kong i-prospect. Nilalike ko yung mga post nila. Nagko-comment ako. Tapos, siguro mga after 30 minutes, mag-PM ako sa kanila. 30 to 1 hour. So, sige. Sumasagot naman. Pag Monday. Wag lang tanghali at saka hapon, hindi na sila sumasagot. Pag Monday. Pag umaga ka. Kasi ang mga clients mo, sabi mo OFW. Yan ba yung mga pinipm mo? Sa oras nila, gabi. Actually, sa mga OFW, hindi na ako masyado nagpi-PM. Sila na nagpi-PM sa akin. Yung mga dito. OFW. Kasi last year, ang dami kong pinresentan, puro OFW, remember? Tapos hindi natutuloy. Ngayon sila nag-aano sa akin kasi magbabakasyon sila. Yung iba kasi, ang akala nila, pwede silang magbayad kahit nandun sila. Ang dami sa akin na instances na gustong magbayad ora mismo na OFW. Oo. Ang dami. Hindi lang. Kasi wala sila dito. Sabi ko, hindi, pag wala kayo dito, hindi pwede, kailangan nandito kayo. So ngayon, nag-uuwian sila, doon ako nagkakaroon. Pero nung last year, ang dami kong nakausap. Araw-araw, may kausap akong OFW. Tapos, hindi. Akala nila pwede. Hindi. Hindi talaga. Ayun. Pag umuwi sila, tsaka ako sila nakuha. So, isang oras mo, FB lang. And then?
Tapos ka FB, na ng Sun Life pang activities mo. sorry? Kasi sabi mo, yung isang oras, nag-FB ka, Mm. naglalay ka doon, and then, tapos na yung araw mo for Sun Life activity. Hindi, pangalawa, magpo-post na ako. Okay, so Monday, Tuesday, Wednesday, ganyan ka lagi. Oo. And then, pag nag-post ka, Pag ilan nag-post ka ako naman, after 30 minutes, makita ko marami ng like, magpi-PM na ako. So sa isang araw, ilang oras yung ginagawa mo for Sun Life? Maximum 3 hours sa umaga, follow up sa gabi. Okay. So umaga at gabi si Donna na 3 times a week, 4 times a week. 3 times. Hindi, Sabado. Kasi Sabado naman yan sila sumasagot kasi mga wala na silang pasok. Huwag umaga naman, hapon naman. Okay. How about pag nagpe-present, meron ka bang araw lang for presentation or Sunday. Saturday, Sunday. ang presentation mo? Okay. So in short, ang day off mo ng Sun Life mo ay Thursday, Friday, tama? Mm-mm. Thank you, Donna. How about si Tess? Kaya ako sa schedule ni Donna. Sa akin, dati kasi wala talaga. Kung sino lang may magtanong, doon lang kikilos. Pero ngayon po, mula nung na-attendan natin, hindi ko alam, MC po ba yon? Basta may siya, nilagay na time frame sa niya. Bilang housewife din siya. So, ginaya ko po siya. Parang sa PBJ po. Si Joanna. Opo. Ayun po, parang ganun po. So, ang ganda nung time frame na ginaya ko kasi bilang may bahay at na maraming gawain sa bahay, ang pagkagising, syempre po, asikaso sa mga bata. Kasi ako, pag may gawaing bahay, talagang hindi ako matatahimik. Pag alam ko may gagawin ako sa bahay. So, kailangan matapos ko po lahat yon. So, afternoon po ako, yung oras ko kay Sun Life, nilaan ko po talaga gayon. Bali, ang nangyayari po, 12 hours na dragon, 12 hours na maglinis, gawin lahat ng mga 12 hours, magbunga nga sa mga bata, 12 hours na gano'n. Tapos everyday po, 4 hours na para kay Sun Life. Kahit po walang magtanong o kahit meron akong kausap, basta obligasyon ko na everyday inilalagay ko sa isip ko na everyday may Sun Life ako para mapil ko po na talaga nagtatrabaho. Kasi dati gano'n naman ako na nagtatrabaho sa opisina. So gano'n na lang din po. Kahit 4 hours ka ako, magbabrowse ng mga natin sa Blue Sparrow, tinitingnan ko din po. Tapos yung mga client, tinitingnan ko po kung sino yung mga tawag dito, yung mga orphan po. Tinitingnan ko kung sino yung mga beneficiaries o kaya kung pwede pang maalukan yung mga ganun po. So 4 hours a day. Okay. Opo. 7 days? Pero minsan po syempre hindi din nagagawa din yun, ma'am. Basta po sa loob ng isang linggo, 4, 3 days, parang ganun po. Pero talagang sa isip ko talaga na kailangan, may obligasyon ako kay Sun Life. Dati po kasi wala. Nung pong, start po oo, ma'am. Kasi natuwa po ako. Mga second quarter yan. April? Ganyan? Kailan ba to? Nung umaten si Sally din tayo. April. Kasama mo yung anak mo, Sally. Sige, dito lang po, ma'am Talagang natuwa po ako dun sa niya. Kasi, nga naman, dapat may oras po Kasi kino-correlate ko lang dahil ikaw, nito ka nagmedalyo nung second quarter. So, yan ba ay dahil dun, yung medalyon mo ba is dahil dyan sa meron ka ng dedicated 4 hours daily? Opo, ma'am. Nung siguro po, opo. Siguro po, ma'am. Ito din po yun. So, gusto nyo ng medalyon, kailangan meron din dedicated time. Yun yung kay Tess. Next, and yun din yung kay Donna. Lagi yung may regular. Si Donna, kahit kailan ko tawagan yan, laging nakabukas ang laptop at laging gumagawa ng, ewan ko, sipag-sipag mo kasi, Donna I-share mo nga, paano ka nagbibigay ng, paano ka nagsasummarize? Parang, pag kasi it's ako, working for you, okay, no? Pero paki-share lang. Pag ako nang hingi sa'yo, pag ako kinausap mo, anong ibibigay mo sa akin? Yung summary. Magbibigay ako ng hindi isang proposal lang. Halimbawa, nakausap kita, hiningi ko na yung birthday mo. O, natatanungin kita, anong importante sa'yo? Health or savings? Gusto mo ba may insurance? Gusto mo ba health lang? Tapos tatanungin ko yung budget niya.
tas sasabihin naman niya sa akin, gusto niya pareho, gagawan ko sila. Halimbawa, sa MaxiLink Prime, 3 options agad ginagawa ko niyan. Never ako No. nagbigay ng 3, Talaga, 3. talaga siya. Yung hindi ko sila, I will not leave them na na walang choice. Kailangan magkaroon sila ng choice. Kailangan may piliin sila. 3 yan. Never ako nagbibigay ng 350 sa MaxiLink Prime. Yun yung mga edad na wala pang 40. Pero pag may 40 na, MaxiLink 100 na yan. 3 option din yan. Tapos pag sinabi nilang Excel, gumagawa ko Excel. Pero hindi ko sa kanila pinapadala mismo yung Excel, ini-snip ko yan. Tapos tsaka ako pinapadala. Tapos isi-send ko yan sa Messenger nila. Tapos mag-i-email pa ako. Sa email ko, nakalagay syempre yung summary. Tapos nakalagay din doon yung description ng plan. Ng description ng plan. Tapos, nakalagay din doon yung summary kung magkano yung babayaran. Nakalagay din doon. Ang tawag ko doon, plan overview. MaxiLink Prime plan overview. Tapos, yung buod kung ano si MaxiLink Prime, ano yung importance niya. Talagang marami akong ini-email. Tapos, hiwalay pa doon pag sa health. Gumagawa, basta every plan, 3 options. Hindi ko sila, pag sinabi lang mataas, kasi binibigay ko lagi talaga Sunfit at MaxiLink. Yan ang 2 kong paborito. Ngayon, pagka sinabi nilang mataas, bibigyan ko agad sila ng Assure. Favorite ko si Assure. Halata ko nga. Favorite ko si Assure. Kasi ang dali mo silang mapapa-oo. Pero, on the spot din, ini-email ko sa kanila, ano lang yung cover nun? Yung listahan ng sakit at saka kung yung every 5 years na renewable na tumataas, sinesend ko rin agad yun. Sinesend ko sa kanila na mamatay ka man o hindi, may makukuha ka. Critical illness, kung anong mauna. Doon sila agad. Alam mo ang sa Assure, ang gusto nila agad yung sa critical illness. Kapag nagkasakit sila, may pera silang gagastusin para sa Yun, favorite ko yun. Yun talaga. Tapos nag-i-elite lang ako kapag alam kong ginigauge ko kasi yung tao. Pag alam kong kaya. Oo. Pag alam kong kaya nila. Tsaka pag mga bata pa. Tapos, yung isa naman, yung yung pag matanda na, kasi kumakausap din ako matanda, 60, 59, pag mga 58, 59, senior care na yung binibigay ko. Oo. Kaya meron na ako nun. Sinusubukan ko yun, kasi maganda rin yung Sun Senior Care. Maganda rin talaga yung Sun Senior Care. Yun, basta marami akong binibigyan ng options, tapos ang dami kong ini-email. Tapos after nun, kung nagsa messenger nila. So, ang nangyayari, hindi man sila kumuha ngayon, bumabalik sila sa akin. So, kasi mo, Donna, itong ginagawa mo na to, it works talaga. Kumbaga, nagmamanifest na sa ginagawa mong effort sa kanila, nagiging, transform siya into sale. Oo, kasi gusto nila yung ganun eh. Kasi alam mo, ito may comparison nga. Hindi ko siya kilala. Ni-refer lang. Out of the blue. Nag-PM sa akin, tapos tumawag sa akin. Nasa Baguio tayo noon. Tumawag sa akin yung nag-refer. Donna, may tatawag sa'yo. Gusto ko na makausap. Okay. Sa Sun Life. So, andun tayo. Papunta tayo ng Baguio. Nasa van. Tapos sabi ko, sige, tatawagan ko pagdating kong Baguio. Tapos tinawagan ko siya. Alam mo, sa phone pa lang, sabi niya sa akin, ang bilis mo sumagot alam mo ba yung crew? Sabi niya ganun. Ilang beses na ako nagre-request na hindi ako sinasagot. Lalo pa di Baguio tayo, hindi ko pa siya nagawa ng proposal. Nagawa ko siya ng proposal Sunday na. Kasi Sabado tayo bumaya, syempre pagod pa ako. Pagsagot ko ng email, pagka-send ko sa kanya ng email, tinawagan ko siya agad. Kasi gusto niya yung tinatawagan siya. Sabi niya, ay nakasend ka na? Lahat na send mo. Ang dami niya pinasend sa akin Ang dami niyang hiningi. Ang bilis niyo. Sabi niya, ang bilis. Ganito yung gusto ko. Yung pag nagtanong ako, ganyan. Sabi niya, yung sa pro, nakailang na ako. Ang tagal-tagal nila mag-send. Tapos, ang sinisend nila agad, application form. Walang paliwanag kung ano yung plan. Kung ano yung importance ng plan. Sabi niya, wala nga silang summary katulad ng ginagawa mo. Ang gusto nila agad, mag-sign up kami at magbayad. Yun. Yun ang nakukuha kong feedback sa mga client ko pag ganun, maganda kasi gusto nila yung naiintindihan nila. Hindi naman kasi ako agad ito na yung piliin mo or ito na yung application form mo.
pag sinabi na nilang, maganda to, sasabihin ko agad sa kanila, ma'am, so anong choice mo? Sisend na ba ako ng form sa'yo? Anong ID mo na ready ka dyan? Ang kailangan ko lang naman na dalawang importante na medyo kukuha ng time mo, yung selfie mo. Basta inuuna ko lagi yon. Anong ID? Selfie. Kasi ang mga tamad yan eh. Tamad yan sila na maraming requirement. Hangga't maaari, kung makukuha ko na agad yung mga ibang info nila, bago pa sila mag-sign, sinusulat ko na. Nilalagay ko na. Yun. Talagang hot na hot si Donna. Ikaw naman, Tess. So, on the average, ilang clients ang napoprospect and napepresentan mo in a week? Average. Inawi ko siguro, ma'am, presentation na po ba? O approach present. pa lang? Ano po, ma'am? Presentation. Siguro 2 po sa isang linggo. Kasi depende po sa kanila kung yung time nila eh. Yung napoprospect mo naman, ilan? Medyo Yung pa po ako taga-4 sa... na oras ka na. Yung mga nakikita ko po sa Facebook, kaya yung mga dati kong ka-work, kaya pinapakilala ko na sa Sun Life. Ako dati hindi ko po nagagawa yun. Hindi ko alam po ilan po, ma'am, basta nagme-message na po ako sa kanila. Pero Mga ka-work ko po. naman ito. Kasi sabi mo bawat araw hindi. Si Donna pala yun. Donna, ikaw per day, sabi mo nagpo-prospect ka ng 3 ng 3. Tama? Sa isang araw. Kailangan makatatlo ka. Ikaw, Na makausap Tess, ko ka ba? na Na makausap? Hindi. Sa everyday po, ma'am, hindi po. Basta po nakita ko yung mga pinost ko na may ma-post po ako na nag-like sila yon. Tinitingnan ko po kung sino muna. Tapos kaya po maalala ko yung mga dati kong ka-opisina, sinusulat ko na po ngayon kung sino yung sila. Yun po na ko na. Pero hindi po everyday kailangan may prospect po kasi na din po ako dun sa may mga iba pa rin po kasing ginagawa. Pero yung 4 hours po na yun, minsan talaga po ako nagbabrowse sa mga natin sa Blue Sparrow. Hindi po lahat prospecting. Okay. So basta yung yung araw nyo yung mga oras nyo sa Sun Life, halo-halo yun. Wala kayong araw ng prospecting, wala kayong araw ng presentation. Ganon. Wala po, ma'am. Wala. Okay. Pero sa tingin nyo, itong ginagawa nyo ngayon, nagwo-work para ma-achieve nyo yung goal nyo? Opo. Tama? Opo. Ikaw din, Donna? Opo. No? Ayan. So, move on naman tayo. Teka guys, kayo naman, mahirap ng dito Ang hirap ng role ko Natusan ako na itong 2 na to. Baka gusto nyo kayo naman ang magtanong sa kanila, no? Labang phone in question dyan. Pagkakataon nyo na to dito sa 2 na to. Wala mga video, Ang cam nila. Sige, ako na nga. Tatanong. How do you see your Sun Life business 2 years from now? Ikaw daw na. Ako gusto ko 2 years from now, gusto ko manager na ako. Gusto ko. Naman. Huwag mo lang pakawalan ng medalyon lagi. Kasi yun. Diba? Yun, si Donna. Tapos magkaka-branch ka na sa San Jose del Monte kasi wala pang branch dyan. Wow, BM. 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 BM Donna. Tapos sasayaw na din siya sa parang si JB. Yeah. O, diba? Total performer ka naman, Donna. Kaya mo naman yan. Makapalang mukha ko eh. Kaya lang. Ayan. Basta ako, I see myself growing old na nasa Sun Life. Naks. Yan. Pag Kasi maliwanag sa'yo, Donna, kung anong gusto mo, mas mabilis mangyayari yon. Kasi na-realize, ang mga sinasabi ko ngayon sa mga tao, ganito, I find comfort sa Sun Life kasi, kumikita ako, pero naniniwala ako
na mas noble yung ginagawa ko kasi nakakatulong ako. Nai-spread ko sa mga tao kung ano ang importance ng meron ito. Kasi naranasan ko bilang naging OFW, tapos 'di ba nagkasakit yung mga magulang ko na mga walang insurance. So Mm. yun lagi yung inaano ko, yun lagi yung ini-impart ko sa kanila na it's not kasi kala nila liability ang insurance. Kala nila kasi you're gonna pay. Hindi nila naiisip ano yung kapalit nito sa future. So yun ang lagi kong ini-impart sa kanila na hindi siya liability. Never na liability ang insurance. It's something na pagdating ng panahon magagamit mo at your most difficult time. Ganyan ang lagi ko sinasabi. Naman. Alam nyo, dapat nagpe-presenta kayo sa malakihan, no? Gusto ko yun. Yun ang gusto ko DJ. ngayon. Yun ang gusto ko. Kailangan tong taon na to makapag-present kami ni Tess sa maraming tao. Mag-FP lang pala madali lang mag-FP. Makahanap ka lang ng mag-OOO, madaling mag-FP. Oo nga eh. Ayan. Yan, basta yung mga teachers dyan, open sila dyan. Ikaw naman, Tess, 2 years from now, Tess. 2 years from now, galing sa kaibuturan ng aking puso. Gusto ko magkakasama pa rin tayo. Tayo pa din. Hindi, gusto ko tayo pa rin po. Yung walang iwanan, walang tayo pa rin. Magkakasama pa rin. Same, madadagdagan pa. Tapos, syempre, gusto ko po medalyon. Hindi ko pa naiisip na mag-manager po. Gusto ko lang mag-medalyon, i-enjoy yung mga privilege na mga binibigay ng mga manager. Yun po, gusto ko lang gano'n. Okay, Tess. Mag-medalyon po. Sige, thank you, Tess. Okay. At madaming client pala, ma'am. Yun, madaming kliyente, syempre. Dadating yan sa'yo, Tess. Pero yun na nga, at least maliwanag sa'yo na yun ang gusto mo, na nandito ka. Pero parang sa sinasabi mo, parang may gusto ko pa rin. Parang sinasabi mo na, parang may dadating yung point na aalis ka eh. Yun lang naman, intindi ko lang naman. Intindi ko lang naman. Hindi, tayo pa din. So, parang ang mga binabagit nyo simula kanina is kung ano yung na-develop nyo sa sarili nyo nung pumasok kayo dito, yung mga realizations nyo. Pwede bang paki-summarize? Kung summarize na lang, in brief, no, how would you say Sun Life helped you personally sa over 2 years, halos sa 2 taon nyo in terms of your finances, in terms of your professional growth, yan, or as a business person? Paki-summarize. Kung may naitulong sa inyo at kung meron, ano yun? Ako kasi anyway, nung una, I don't really believe sa insurance. Hindi talaga ako naniniwala dyan. Kasi, yung mga na-scam, yung mga nagsara, yan na, sabi ko. Pero nung naranasan ko, tapos, di ba, nung niyayaya mo ko, ayaw ko amat, umiiwas talaga ako. Umiiwas talaga ako noon, kaya ang tagal, di ba? Alam ko naman. Ayoko talaga kasi nung umuwi ako from UAE, ang inisip ko na lang magiging may bahay na lang ako. Yun na lang ang gusto ko noon. Yun na lang talaga yung gusto ko, may bahay ako. Kasi pagod na akong maging active, pagod na akong magbida-bida, yung mga ganon, pagod na ako sa mga ganon. Kasi ganon yung ginawa ko sa ibang bansa, di ba? Lahat na lang, parang naubos lahat ng utak ko, tsaka ng talino ko, yung talent. Basta lahat nagamit, parang gamit na gamit, pagod na ako. Nagumising ako ng isang araw na ayoko nang pumasok. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko na maging may bahay, gusto ko na mag-alaga ng anak at mag-alaga ng asawa at ng nanay ko. Yun na lang. Pero, nung pumasok ako sa Sun Life, noong una hindi pa rin. Na-realize ko na lang nung nagkaroon na ako ng mga kliyente na naniniwala sa mga sinasabi ko. Kasi hindi naman ako sanay maging service-oriented. Sanay ako sa office. Ito service to eh. May sales, pero more on service to eh. Diba? So, sabi ko sa sarili ko, mali pala yung mga iniisip ko dati. Ang laki pala ng pwede kong magawa at sa sarili ko. Hindi lang sa sarili ko, sa ibang tao. Maitulong, ma-impart, maibahagi. So, kung noon,
kilala ko na na mas gusto kong makilala ngayon na maraming natulungan, na maraming naturuan, na maraming taong magsasabi sa akin na, "Donna, maganda pala ang naibigay mo sa amin, na-impart mo sa amin na thank you very much, Donna, na pinakilala mo sa akin si Sun Life." Kasi ako, hindi ako believer. Tapos in terms of finance naman, kumayabang na ako ngayon. Sinasabi ko sa asawa ko, ako magbabayad ng sa sasakyan monthly. Yun, ganun. Though, nung nasa OFW naman ako, malaki rin naman talaga yung ko. Pero ngayon, dahil kasi gusto ko na lang maging may bahay, di ba? Ngayon, parang nagkakaroon na ako ng confidence na kaya ko siyang tulungan in terms of finances. Na sinasabi ko nga sa kanya, maging Sun Life na lang tayo pareho. Tingnan mo si Odette, tsaka si yung mga ganun. Oo, yun. Finances, oo. Nakakatulong ako kasi, syempre, yung pinapadala niya, naiipon ko. Yung ko, nagagamit ko, nakakatulong ako sa kanya. Iniwan ko na nga yung isa kong yung isa kong milk tea. Yung isa kong branch, iniwan ko na kasi wala na talaga akong oras. Mas pinili kong magbigay ng oras kay Sun Life. Ox. Malalim ang hugot ni Donna sa Sun Life. Ang roots, ha? Magiging manager yan. After 1 year. Ikaw naman. Thank you, Donna. How about you, Tess? Summary na lang. At 9:42 na. Baka natutulog na sila kaya hindi sila nakakam. Oo. Bale, tatanungin natin sila mamaya ang learnings nila. Personally po, malaking pinagbago, ma'am, kahit naman kayo makikita nyo, lahat kayo. Malaking pinagbago, pananaw sa buhay, paniniwala, lahat binago po ni Sun Life. Kaya, thankful po kay Sun Life. Tapos, paano ba yung ma'am? Professionally po ba yun? Oo. Ayan na, makakapag-present na ako, feeling ko, ang talino ko na, pagkausap ko sila, ganun po. Tapos, yun nga, gusto ko rin na, may mga nakakausap po ako, after nung kausap namin, nag-thank you sila na, ma'am, salamat, kasi kung di mo pinakilala, yung mga ganun po. Yung mga ganun, kaya nakaka-proud po. At nakikita din ng mga anak ko na natutuwa, na masaya ako sa ginagawa ko at maganda yung ginagawa namin. Tapos financially, malaking pagbabago po. Kasi dati, maasa ako sa asawa ko kasi nga, malaki talaga yung pinapadala niya sa amin. Ngayon po, ito ma'am, share lang po. Di ba yung mga AC ko po, alam niyo naman, iniipon ko yan. So yung unang AC talaga inipon ko last year, naka 100K ako sa AC last year. Kaya nakapagpakasal kami ni Chris. Nakala ko hindi matutupad sa pangalawang buhay nila. Pero hindi pala, tinupad pa rin ni Lord. Dito lang pala kay Sun Life. Kaya nakapagpakasal kami, dati ko ng pangarap yon. Tapos, so ikaw pala nagpakasal? Ikaw pala parang ma'am. Ikaw gumastos kay Chris. Ako, parang ma'am. Kasi focus niya ma'am sa bahay, sa sasakyan. Yan ang focus niya. Kaya parang nawala yung ako bilang babae, syempre babae tayo. Yun ang kaligayahan nating lumakad sa simbahan. At sa simbahan pa ng Nuestra Señora, di ba ma'am? Yun ang pangarap ko talaga, bata pa lang. So, natupad po. Tapos, hindi lang doon natapos. Yung naipon namin na, kasi syempre, simple lang naman po yung kasal. Sorry nga, hindi ko kayo na-invite na. Yun po, simple lang naman yung kasal. Yung mga nagbigay po sa amin, kalahati po nun, tinulong namin sa simbahan. Binigay ko po sa simbahan. Talaga natupad yung ano ba yun, ma'am, yung ginagawa natin yearly na nilalagay ko, ito yung gusto kong mangyari, ano ba yung ginagawa natin? Vision board. Yun po, natupad yung dalawa doon, ma'am. Kaya natutuwa po ako. Kaya lalo ko pang sinipagan. Nakita rin naman ni Christian, talaga sinisipagan ko ngayon na, hindi pwedeng wala to, dapat meron tong August na to. Sige hahanap tayo, wag kang mag-alala. Dalawa kami, kasi nakikita niyo na masaya ako sa ginagawa ko. Tapos ano pa ba? Ito po, yung sa medallion, napa-enroll ko yung 2 bata na galing sa akin. Kaya natuwa din siya.
Tapos Wow. meron kaming, kasi nga po, ngayon naman, ang ano naman niya, yung sa lupa sa Bulacan. So ako naman nagpa-enroll sa mga bata, pati yung mga gamit. No? Natuwa yung mga bata kasi meron na naggawa ko yung mga hindi ko nagagawa dati. Napabalas po ito, nakabili ko e-bike mo. Ba, may e-bike na si Tess. May e-bike ako ngayon. Nakuha ko sa medallion. Talagang gusto ko po may nakikita para lalo pa po akong sisipagan. Pati Yung naman si negosyo Chris. mo, yung kinukwento mo sa amin ni Donna. Ito po nitong baka nitong mid of August po, makuha na namin. Yun. Yung natutuwa po ako. Kasi, kaya po, sabi ko nga, ting gabi na Lord, thank you. Kasi hindi ko ito magagawa kundi dahil sa Sanay. Masaya po ako dito. At syempre sa inyo, UM, kasi kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito. Hindi ako ganito. Sa inyo pong lahat. Tapos, forever thankful po talaga sa inyo, ma'am. Ano ba yun? Sa inyo, ma'am, talaga. Yun. Hindi lang ako nagkaroon ng financially, hindi lang nagkaroon ng mga, professionally, personally, mga ganyan. Ginawa niyo pa rin ako matalino. Doon ako Hindi mo ka natutuwa, naman. ma'am. Alam mo, mas matalino tayo sa client pagkaharap ka. Kaya nga, ma'am, yan po. Yun. Diba? Yun, thank you. Sige. Guys, ano ang inyong naging inspirasyon ba sila? Kasi ako na-inspire ako sa mga sinabi nila. Kayo, would you like to share something na nadinig nyo, na na-pick up nyo? Ganyan. Pwede nyo ring magamit. Or you would just like to appreciate sila sa mga nadinig nyo sa kanila. Kahit tigwa 1 minute each, please. Umpisa ka na. Sino? Sally, ikaw. Una ka na. Ito si Sally. Ayun, si Jeng muna. Si Jeng. Tapos sunod-sunod na tayo, ha? Baka... Natutuwa ako kay Tess. Natutuwa ako sa kwento niya. Yung humility, ramdam na ramdam mo. Tapos, yung kasiyahan niya na nagkakaroon siya ng something out of sunlight. Yung parang the child within her, kita mo sa saya ng mukha niya. Kaya sabi ko, maganda kasi parang dahil nga kasi ganun yung perspective, sisipagan mo lang. Diba? And si Donna yung tipo naman na talagang ito parang tipong palaban ko eh. Palaban sa hamon ng buhay na talagang hindi siya titingin at magmamatsyag lang. Lalaban talaga. May kilos talaga taong Hindi yung palaban papatalo. ko. Oo, yung lioness talaga itong person. Yun lang ang napansin ko. Tuwa ako sa inyo. Thank you, Jeng. O, diba? Matutuwa naman syempre si Tess at saka si Donna kung maririnig niya ang bawat isa sa inyo. Ikaw naman, Sally. Thank you, Tess. Thank you, Jeng. Hello, ayun. Sobrang nakaka-inspire yung mga sinabi nila lahat. Ang dami kong natutunan. Sabi ko na to dati pero it teaches me more to be humble sa sa journey natin dito sa Sunlight. Kasi ako, aaminin ko medyo, alam mo yun, medyo galing sa corporate world. So, minsan, di mo maalis, may pagkamayabang. Akala ko, kaya ko lahat. Pero na-realize ko na, sa totoo lang, Tess, dito sa trabaho natin, wala yung talino, wala yung yaman kung ano man, or kung ano man yung estado mo sa buhay. Pero yung sipag, tiyaga, yun talaga yung, yung puhunan para maging successful. And sobrang natutuwa ako kay Donna, yung determination niya, nakaka-inspire yun. So, yun, salamat pag-share nyo kasi talagang ang dami kong natutunan. Thank you. Thank you, Sally. Nakatawa. Thank you po. Salamat. Thank you. Thank you, Sally. Let's show our love. Ikaw naman, Tita Dory. Tapos si Mimi and then si Marlene, ha? Nakamute si Tita. Tita Dory. O, di ba Tita Dory? Kaya maganda nag-attend ng ganito.
Marami kayong madidinig na ito pala ang pinapasok nyo. Nagsasalita siya. Hindi na rin. Tita Dory, walang sound. Wala pong sound. Nako, natulog na si Armo. Hindi pa rin po nadidinig. Try nyo ulit. Magsalita ngayon. Wala Dapat. po. Baka yung earphone di maigi. Hindi Pa naman ang nakasaksak. Oo. Mo? Ayan, Yun meron na, meron na po. pala. Sorry, Ayun, bigla ayun. lang galaw-galaw. Tinawag ko lang yung aking backup eh. Naka-sound mabuti. Ganito, sa dami kong nadinig, ang una kong i-appreciate sa naging journey ni Donna at ni Marites ay yung nabuo nilang friendship. Sa kwento nilang dalawa, yung kanilang palagi magkasama, nagtutulungan, magkasama sa mga prospecting at saka presentation. Ang galing, di ba? Dito sa bagong ating ginagalawan, we find new friends. Baka bandang huli, kumare, kumpare na, di ba? And Opo. then, di ba? Pero ako, yung magkaiba sila ng style eh. Isang aggressive, isang medyo shy type. Pero ako, sabi nga, Ma'am Donna, pwedeng mamulot ng style? Ha? Opo, opo. Okay. Kasi, doon sa prospecting mo at ginagawa mo, kung let's say ako, Nawala siya. pero yung style mo, ang bilis. Ang bilis, di ba? Mabilis Tapos, nagsalita. no. Even though the word salita niya, pero yung kaagapay, yung kanyang pagtatrabaho, ando doon eh. Yung kung titingnan mo, yung lahat ng ginagawa niya, marami akong mapupulot. Kasi as a rookie, this time of my career, new episode of my life, marami ako dapat mapulot sa inyo. Kasi andyan na kayo eh. And then, Tess, which is very humble from the start, with humility at saka yung kanyang praise to the Lord, ang galing din, di ba? Magkaiba ng style, pero magkasundo sila. Hindi sila nagne-negative na dalawa. Hindi sila nag-opposite repel ba tawag doon sa magnet. Hindi sila nagkokontrahan. At the same time, naging magkaibigan. They can feel it. Hindi lang nila sinasabi sa sarili nila yon, pero it is there. Ando doon na yung samahan. Long samahan na naging close samahan, di ba? Kasi team tayo, organization tayo eh. Pero iba yung closeness nilang dalawa. Tama ba, Donna? Naiiyak na si Donna. Hindi, ang galing eh. Ang galing nila. Uy. Tutuwa ako sa inyong lahat. Sa inyong mga perspectives, sa inyong mga accomplishments. Tutuwa ako sa inyo. Nag-off cam si Donna. Nagpapunas ng luha yan. The lioness. Umiiyak ka ba, Dons? Konti. Emotion. Sabi na nga. Inayak ba kita? Opo. Wag. Wag. Wag naman. You deserve it. You deserve the appreciation. Yung mga, lahat kayo, not only me, iba-iba lang siguro tayo ng mga kwento, which is kanina yung dalawa lang ang
main participant, kaya yun lang muna ang aking nadinig. Pero along the way, marami pa akong madidinig sa inyo na mas makakadagdag siguro sa akin. In one way or another, thank you very much for the organization na ako'y nandito. Sabi ko nga kay Ma'am Odette, ang daming inaaral. Hindi nga ako nag-masteral. Ngayon pala, gabi-gabi na, mag-aaral pa ako. Tumadami puti ng buhok ko. O, di ba? Ang daming puti. Tapos sabi niya, ay hindi niya ako tinigilan. All praises din ako kay Ma'am Odette. Sinabi ko yung kay Doc Jerry kanina, si Ma'am Odette, pinukpok niya ako, sinyagaan niya ako. Isipin niyo, at this age of my life, bakit kailangan pa niya akong i-push? Pwede naman niya akong sa isang tabi lang, di ba? Hindi naman niya ako kailangan sa buhay niya eh. Di ba? Pero why am I here? Belongs to the group, belongs to this organization, belonging to this Blue Sparrow. Pinakpok ako talaga ni Ma'am Odette. Marami Hindi ko kang maalam kung bakit. maitutulong, Tita Dory. Marami kang maitutulong, lalo na sa mga, sa mga, ayan, yung mga ka-age mo, and yung mga makikinig sa'yo, na parang mga anak mo, yun, yung mga matitigas ang ulo, sa'yo makikinig yan. Do you think so? Oh, Opo. You think so? kita nyo naman ang mga Ay, Donna. ninja moves. Donna. Ninja moves. Natanggal yung ano mo, yung eyeshadow mo pagkakapunas ng ano. Natanggal yung eyeshadow mo. Tita Dory, ikaw na ang namin dito. Ayang si Donna, Why? ayan Donna, meron ka ng second mother, si Tita Dory. Oo nga po. Nawala po yung nanay niya last year, ni Donna. Sorry for that. Yun po. Panganay po si Donna. Thank you Okay. po. Ilang taon na ba Tita. si Modra? Ilang taon na ba si Modra nung umalis? Nagkasakit Ano po eh. Nagka-cancer po eh. Bata pa po. 66. Okay. I'm 72 years old. Si Tita Dory ang magiging leader natin ng Zumba test. Naku, hindi Di ba Tita Dory, Hindi, nagsusumba ka? Oh. yes, pero hindi ako nagli-lead. Hindi ako nagli-lead. Oh, sige po. Kailangan meron talaga mag-lead eh. Kung mga nandito po ay tamad. Kukuha ka ng leader sa harap. 500 pesos per hora. Oo nga. Okay, thank you Tita Dory. Sino nang Thank you next? po. Mimi? Andito pa ako, pero hindi na ako camera worthy. Camera worthy. Doon pwede susunod. Pwede sabihin mo, huwag mo sabihin ang pangit-pangit ko. Sabihin mo, hindi na ako camera worthy. Dahil nahawa ako kay Donna. Yun ang dahilan nun. Naiyak siya. Mukha lang po akong matapang pero iyakin po ako sa mga ganyan. So, sabi ko, ay nakakaloka, nagtanggal ng camera, tapos umiyak ka ba? Medyo po. Dalawa na ka. Hindi. Kasi na-appreciate ko. Iniisip ko ngayon sasabihin ko. So, i-commend ko lang yung Donna for your courage. Para kang, ikaw ang aming side ng Gabriela. 'Di ba? Parang pag kulang na tapang mo, maki-charge ka kay Donna. Pag kulang ng confidence mo, maki-charge ka na kay Donna. So, parang pag kausap ka namin, parang laging naalala namin kung anong meron kami. Ganon. Naalala din natin kung nung wala tayo. Sa akin, lagi mong pinapaalala ko nung kakulangan ko. Pero sige, tinanggap ko na yan. Tapos si Tess naman, I appreciate you for your humility. Na talaga ikaw ay patunay na pag humble talaga matuto,
you can fly in in a different height. Kaya wag niyo na sagutin ngayon kasi mahaba to. At iiwanan ko na lang yun para bulabugin yung mga isip nyo. Tapos yung iba, kung gusto nyo din. Okay, anong tanong? Ayan. Okay, kung kakausapin mo yung Donna o yung Tess ng day 1 mo sa Sun Life, di ba ikaw ngayon magto 2 years ka na, di ba? Kung kakausapin mo yung day 1 na Tess at day 1 na Donna sa Sun Life, anong sasabihin mo? Ayaw niyo sagutin? Dahil- Ayaw niyo sagutin. Dahil Hindi naman. I'm sure parang sobrang layo na nila, di ba? Pero, yon, ang curious ako, ano kayang sasabihin mo? Given na nakita mo ngayon, anong mangyayari after 2 years? Kung gusto niyong sagutin. Kung hindi naman, sagutin niyo pa rin. Hindi, joke lang. Yon. Ako sasabihin ko sarili ko, old. Sabi ko sa iyo eh. Yun lang. Okay. Ayun. Pahamon pa rin, di ba? I told you. Boy, nasa iyo ba ang mahiwagang Tita girl ako, ate girl Tito ako. Boy, inaharap mo ang mahiwagang salamin sa dalawa. Ate girl ako, ate girl. Sabi ko sa'yo, kaya mo eh. Yun. Ayan, sasabihin mo. Bira. Kaya mo yan. O, Tess, ikaw. Ako naman, huwag matakot. Mangarap ng mataas pa sa'yo. Yun. Ayun, di ba? Dahil mamaya, yan naman naiisipin ko. Anong sasabihin ko doon sa... Sarili mo. Makikipag-usap ulit ako sa sarili ko. At mukhang may mapapagalitan na naman ako. Yun. Sarili mo din. Sarili ko din. Kawawa naman si UM, damay ko pa paggalit sa akin, diba? So, pero congrats sa inyong dalawa, I am privileged to see how you have evolved over the 2 years. Wow. Ayan ang gusto ko sa mga English ni Mimi eh. Para kayong Tagalog. Talagang kayo'y namukadkad at namulaklak ng parang mga bagong bukang kampupot. Ganun. English mo alam, pangit naman. Bukang kampupot. Oo, you have blossomed beautifully at I'm sure proud na proud sa inyo si UM. Kayo yung mga bulaklak sa garden ng Blue Sparrow. Yeah. Thank you, Mi. Yan. Congrats! Thank you. Thank you, Mi. Next. Di ba? Ang mga ngiti ni Donna, kung kanina confident sila na nagsalita, tingnan mo sila ngayon ni Tess, Sino na next? Bechay. Si Beth. Ay, ano ba sabihin ko? Teka lang. Ano ba? Magaling. Yun ang nasabi ko. Hindi, nakakatuwa. Isang Gabriela, isang Maria Clara. Yun, pala yun. Meron na tayo ngayon. Team Gabriela, Maria Clara. Kahit na hindi naman tayo palaging mga nagkikita-kita, pero pag may mga session na ganito, parang malalim, parang nasa balon. Tapos si Tess, nakakatuwa yan. Pagka nagtatanong sa'yo, para bang feeling ko, ang galing-galing ko, ang galing mo naman. So, lagi siyang ganun. Ano bang ikinagaling ko? Yung pag nagkikita tayo sa August, sabi na, ay buti na lang, nandyan ka, Beth. Kasi alam mo yun, napaka-appreciative niya. Sabi ko, itong taong ito, malayo talaga mararating mo. At para sa future UM na si Gabriela, ituloy mo lang yung kapatid. Ayan ang pangalan ng unit niya. Gabriela. Oo, Gabriela. Hindi nakakatuwa kasi magkaiba. Sabi ni Tita Dory. Di ba, Tita Dory? Si Tita Dory nakakatuwa, iba yung wisdom na binibigay niya. Kaya nga. Ayun, ano ba yun? Basta tuloy nyo lang mga kapatid. Tsaka nakakatuwa yung mga pwede ka na mag-talk test yung mga naipundar mo doon sa 2 taon mo. Biro mo may e-bike. Wheels yun may wheels pa rin yun. Kasi hindi siya pick up, pero wheels pa rin yun, may gulong. Umaandar. Diba?
Nakakatuwa. Itong si Gabriela, sa bagay iba talaga pag OFW. Pag mga batang gitnang silangan talaga, iba yung tapang natin eh. 'Di ba? Kasi naranasan natin yung naranasan natin kasi po Tita Dory, ako po isa ring OFW mula Saudi Arabia. Oo, iba po yung tapang kasi biro mo of all bansa, tapos sa gitnang silangan ka napadpad. Ibang-iba talaga yung culture nila. Kaya iba talaga tong si Gabriela. O tsaka si Tess, masarap sa feeling yung nakakatulong sa breadwinner, 'di ba? Parang basta iba bilang nanay, tapos yung ikaw na mismo yung nakakapaglabas ng extra income. 'Di ba mas masarap gumastos kasi pinaghirapan. So yun lang, congrats Gabriela and Maria Clara. Hindi Mara Clara ha, Gabriela and Thanks, Beth. Nakakatuwa naman ang sharing ng bawat isa. Feel na feel nila yung pagsasalita nila. And pag-appreciate nila sa inyo. Thank you, Beth. Marlene, are Hello you po. there? Yun. Yan. Naririnig na po ba? Marlene, tapos Marie Cris, Cece, and Liwa. Yun na lang. Okay. Ayun. Bigla ako napaisip tayo na pa ako nag-iisip kasi hindi ko alam kung pagka ako'y nandyan, hindi ko din alam kung ano si share ko. Pero ang galing nila. Isa kayo sa dalawang tinitingnan namin. Bilang nung nagsisimula pa lang kami kasi kayo yung lagi kong nakikita na nagtatap, diba? Yung last year pa. So, galing na galing ako sa inyong dalawa. Lagi kayong nasa top 10. Natatandaan ko kasi. So, ayun. Yung kay Miss Lona, yung yung Monday pala. Hindi ko kasi yung tinatry kasi naalala ko yung sinabi ni UN, wag Monday, mag-message. Oo, So, ako hindi talaga ako nag-Monday. Pero pwede pala. Yan. Isa yan sa natutunan ko. Itatry ko yan. Umaga ng Monday. Simulan natin ng Monday. Then, yun nga, ang galing nyo. Sana, ganyan din kami ni Ceci. Kasi yung growth nyong dalawa is sabay din. Diba? Ang ganda nung tandem. Tapos yung narinig ko, diba, mayroon kayong pupuntahan na parang group. Magpe-present kayo. Yun, isa yun sa gusto din namin ni Ceci. Hindi pa lang namin naaasikaso kung kailan. So, ang galing nyo. Yun nga, yung pwede na nga kayong mag-talk pag sa mga sa mga sales team na pwede na kasi ang dami niyo nang share. Saka inspiring din yung mga sinishare niyo ngayon. Ang galing. Tites, dahil na punda. Nakapagpakasal pa, Idol. Nagpakasal, di ba? Kaya ako ang galing. Pero yun yung isang masarap kasi pag may naitulong ka talaga. Relate ka, Marlene? Relate ka ba? Yes. Hindi kasi mo ngayon? Anong binili mo para kay Jillian? Dahil pasukan. Ngayon po, wala. Puro si Michael. Graduation meron. Yung graduation, yung damit. Yung pang-graduate ni Jillian. Saka shoes, yung ganun. Yun po, nung graduation ako, si Michael. Pang-malakihan po. Pang-big time. Pero ang galing. Sobra. Sana maging ganyan din kami. Sabay. Maganda kasi sabay sila. Then, parang nga silang yin-yang. Diba? Nagko-complement sila ang dalawa. Maganda po. Yun. Ang ganda ng tandem. Congrats. Thanks, Marlene. If I may share, alam nyo ang usapan namin dun sa Partners 2+1, pag itong dalawa na to ka-meeting ko, laging ang usapan is
dapat pareho sila. Ganon silang magsalita. Hindi yung, ay gusto ko yan. Ay ako magiging ganito. Hindi. Sabihin ni Donna, dapat Tess, ganito tayo pareho. Si Tess din, Donna, hindi dapat talaga sabay na tayo this time. Yun, ganon. So, mga partners dyan, yun, sinishare ko lang na ganun yung level nila sa ngayon. So, yung iba sa inyo, hindi pa ganun. Pero, yun na nga, hindi naman siya nangyayari overnight, pero kasi dahil may mga activities sila together, although lahat kayo for sure, alam ko naman, magkaka-text kayo araw-araw ng mga kapartner nyo. Pero yung sa kanila is more than that na kasi. Yun, sabi ni Tita Dory, walang iwanan. Next, Sese and si Diwa. Ang ating news. Una sa lahat, congrats, Tess and Donna. Bakit di ka namin nakikita, Sese? As usual, nakahindara na ako. Naku, wala ka ng damit. Ano ka ba? Hindi makapag-video nga. Masaway ka. Nakasexy ka na naman dyan. Naka-ready ka na eh. Saka yun. Oh. Kasi Noni sa baba. Ayun, congrats Donna and si Tess. Naalala ko yung si Tess. Talagang ano nga yan. Shy nga yan. Noong una ko nakita yan sa ano. Yung nagpakain ka sa ano. May pangalan yun. Kumain tayo sa Samgyupsal. Nakatingin lang siya. Ito sa yung unang punta ko yata yun sa Moxipen. Hindi nga siya nag- Pero si Donna nun maingay na. Parang gusto niya daklutin lahat yung pagkain dun eh. Hindi nakakatuwa sila. Si Tess nga humble siya. Kasi Donna, ang galing ginagawa niya pala talaga yun. Yung tatlong approach siya. isang araw. At saka kami, puro sana eh. At saka ano nga siya, pag nagbigay siya ng summary, ang option niya talaga 3. So, hindi ka ba napapagod dyan sa ginagawa mo? Tapos, laging 2, Sunfit at saka Prime. Magandang inspirasyon. Parehas pwedeng gayahin. Gayahin natin, Marlene, para sa next year daw. Tayo naman daw dyan. Tayo talaga. Tayo talaga. Para every year may development, di ba? Yun lang po. Thank you. Kasi 1 minute lang, di ba? Sila mahaba. Para si Diwa naman magsasalita. Miss Diwa. Thank you, Sese. Thank you. Ako na ba? Mga nagchichis ka na dyan, Sese, tsaka naka-wine ka na, ha? Kasi picture lang nakikita kanina eh. Titigil ko yung video. Ayun. So, congrats dun sa dalawa. Kapashkin sila. Si Tess, ever since, naman tahimik. Pero yun nga, along the way, nagbago siya. Tsaka every time kasi before, pag mag-uusap kami, sabi, di ba patulong ganyan. Yung limited lang yung ano niya, yung sinasabi niya. Limited lang siya magsalita. Tapos sabi ko, ano ka ba? Kaya mo yan, ganyan. Kasi since medyo matagal nga siya yung, ano ba, sa bahay lang siya. So parang yun naninibago. Pero along the way, nag-improve naman siya. Tsaka nung una, ma'am, di ba, palagi siya naka-off cam, sarado yung cam. Tapos yun, biglang nag-open up na siya. So yun, so ngayon, nandito naman na siya. Si Donna, ito ang magandang tularan. Laban kong laban. Walang ano, walang sinusukuan niya. O, diba? Ang tawag nito. Tsaka yung yung case na yung buong team apektado. Hindi namin kilala, ha? Hindi namin kilala kliyente niya. Pero buong team apektado. So talagang alam mo yun, laban yung si Donna. So, yun nga, for sometimes, may mga nangyaring gano'n, for the better na rin siya. So, di ba, nawala man siya, marami namang pumalit. So, yun ang sa kanila, si Donna talagang laban, tapos si Tess naman, tsaka si Tess, madasalin. Sabi na nga, paano, di ba kaya, magdasal lang tayo, yun. Medyo nanghihina ka na. Andiyan na si Tess.
Which is true, di ba? At least kahit pa paano, merong balance, di ba? Kahit di man ako, well, madasalin, yung typical. Pero merong, ano yung mas madasalin sa'yo. So, yan, andyan si Tess. Talagang malakas yan kay Lord, o, di ba? Yan, so, yung son yun, tuloy-tuloy pa. Tapos, lang, yun, laban. Tuloy-tuloy lang. Ano naman yun nga, sabi, maaano lang na it's like kung walang nangyari or talo kapag tumigil ka, kapag sumuko ka. Pero as long as meron pa, hindi mo pa na-exert lahat na yung mga kailangan, yung mga pwede mong gawin, meron pang pag-asa. Yun yung ano sa ngayong gabi. Yan. Okay, ayan. Bakit sinipong ka? O last, si Grace na. Si Grace, si Marie Chris. Thank you, Next, Diwa. parang mga picture, parang mga Napakinggan mo naman, stop to. Grace. Opo, masyado po akong na-inspired. Na-inspire, oh. Ano po siya, yung kay Ma'am Tess po, parang nakikita ko sa kanya yung sarili ko. Kasi po ano yun parang may something in common kami. Iyain din po kasi ako, tsaka po medyo yung salita ko konti lang din. Pero alam ko na ma-improve ko rin siya. Kasi po gaya niyan, may narinig na naman ako na galing siya sa ganon. Sabi ko para ako din yun. Pero sabi nga, hindi naman natatapos yung buhay namin. Dahil lang sa kokonti lang yung amin alam na sabihin sa ngayon. Pero darating din po yung time na mahahawa nyo rin po. Yun. Kasi sabi nga po, kung sino yung kasama mo, kung ano yung kasama mo, parang susunod ka sa kanila Kaya po ni Ma'am Donna, ano siya palaban. So parang gusto ko rin maging palaban. Yung ganito lang ako, tahimik, tatawa-tawa. Pero sabi nga darating yung time na mapapag-aralan ko din yung ginagawa niya. Kasi di po ba lahat naman kayang pag-aralan. Kaya po masyado akong na parang lesson sa akin to na kailangan may marating ako kasi ito po yung pinagdadaanan ko kasi ngayon, kailangan ko talagang maging malakas. Kailangan kong pagdaanan lahat para masabi ko na may tagumpay akong mararating. Yes. So, kaya mo yan, Grace. Sabi nga po hindi dito nagtatapos yung buhay natin. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Kaya, sana, kapasa ako sa exam. At alam ko, sabi nga ni Ma'am Tess bahala na si Lord. Basta kay God natin hingin lahat. Wala namang imposible sa Kanya. Kaya, kung nag-failed man ako ngayong pagkuha ko ng exam, may purpose naman siguro yun. Siguro sabi ni God, Marie Chris, kailangan mo pang matutunan, kailangan mo mag-focus. Kasi sa ngayon po talaga, yung pong oras ko, konti lang yung nabibigay ko sa sarili ko, konti lang. May 3 akong anak, may asawa po kasi ako na nangangailangan din ng attention ko. Kaya po, hirap po talagang i-divide yung oras ko. Pero sabi ko nga po, hindi ako magpapatalo kasi kailangan may oras din ako para sa sarili ko. At yun naman pong hihingin kong oras na yun, hindi po yun para sa akin, para rin sa kanila. Kaya masyado akong na sa mga kwento nyo. At sana marating ko din yung mga narating nyo, maranasan ko din yan. Di po ba, Tita Dory? Yan, Tita Dory. Kaya natin to, Tita Dory.
Sabi nga po, bago man kami, pagdadaanan din namin yung mga narating. Yan lang po at congrats. Thank po. you. Thank you, Grace. Unang-una yung humility mo, Grace, at saka yung openness mo. Para kang si Tita Dory. Yan pa lang, magandang qualities ng nagsisimula sa ganitong negosyo. At yun. Kasi it takes a lot of humility para gawin tong ginagawa natin na to. Itong Sun Life. Okay, so 10:30 na. Walang nakakapansin. Maraming salamat, Donna and Tess, sa pag-i-inspire nyo sa aming lahat. Kitang-kita talaga namin ang evolution ni Tess. At si Donna naman, kitang-kita naman din natin, di ba, na si Donna, talagang, kaya naman sabi sa iyo, Donna, hindi kita susukuan nung nire-recruit kita. Hindi kita pinakikinggan nun kasi alam ko kung hindi pa nagagawa yung bakal na kung ano ka, I mean, yung pagiging matatag mo, nandyan naman yun ever since. So, bago tayo maghiwa-hiwalay, remind ko lang kayo guys, ang meeting natin sa Sabado, nasa 33% pa lang ang pupunta. Tayo ang host. Parang tayo yung pinakamababa ang attendees. So please, gawan nyo naman ang paraan. 12:30 to 4 p.m. yan. Diwa, pagka naman si Diwa mag-uuwian daw nung araw na yon. Masyado naman kaming natatouch. Dito ka naman na sa amin matulog hanggang Monday or hanggang Sunday, Diwa. Parang ang hirap nun. Pagdating mo, tapos doon ka ulit, diretso ka ulit ng Kamsur. Masyado mo naman kaming lab. Next, LBF, yung Live Brighter Forum natin. Si President Alex, nabanggit ko naman sa inyo, napaka-passionate na tao. So don't miss the opportunity na pumunta doon, makinig sa kanya. Ang kailangan lang natin, dapat may 2 tayong invites. Kahit hindi mag-a-advisor yung invite nyo, tayo na lang makakaalam nun, okay? Oo. Basta, Kahit yung mga magsama kliyente kayo nyo, ng kaya mga 2. kaibigan nyo, kapatid nyo. Oo, kliyente. Yung prospect nyo, isama nyo doon. Kasi for sure, may mababago sa buhay nung isasama nyo doon. Kung hindi yan mag-advisor, for sure kukuha yan ng policies, hindi lang isa. Tita Dory, tsaka Grace, nakita nyo si Myra, di ba? Iyang si Myra ang produkto ng career orientation ni Sir Alex. Si Myra, yan, na-absent lang ngayon, pero grabe yun. Talagang kailan lang yan umattend? Kailan ba yun? Yung umuulan na yan May? May ba yun? May? Ano lang ngayon? August? Pero itong si Myra, code na ng VUL. Kasi nga, nakita niya yung maliwanag sa kanya, pati sa asawa niya. Pinasama ko kasi yung asawa niya nang nagpunta sila doon. Talagang nung ding gabi na yon, yung asawa niya, ma'am, nasaan po yung application form? Yun talaga. Ganon ang effect ni Sir Alex kapag may kasama kayong una pa lang na makakarinig about Sun Life. So, magdala kayo ng tigda-2 para ma-invite kayo. Okay? Kasi ako yan talaga pinagkakaabalahan ko since kahapon. Invite ng invite kasi sayang Hindi na ulit magkakaroon ng ganyang opportunity dahil pa-retire na siya. At walang magtsatsaga na president ng Sun Life na gagawa ng ganyan. Kahit ako, ngayon ko lang nakita, 7 years na ako sa Sun Life. Ngayon lang may president na nag-LBF. Na hindi lang salita ng salita tungkol sa Sun Life. Kung hindi, paano nabago yung buhay niya ng Sun Life. Ayun, ano pa? Meron pa ba? And ito, kailangan aware din kayo. No? Ayokong itago to. Hindi ako nahihiyang itago tong balita na to. Doon sa, di ba nung Monday, nagpunta ako doon sa unit managers meeting sa BGC. Doon kami, naka-alarma na kami, 300 million ang tawag dito, ang taas ng pro-life kaysa sa atin. 300 million? 300 million. Pero kayo mag-alala, last year is the same thing. Pero bumawi tayo ng President's Month dahil sa Wealth Prime. Kaya tayo nag-number 1. Pero ang sa akin lang ngayon is,
alam nyo yun, huwag tayo matakot dun sa 300 million. Gawin natin, bawat isa sa atin, diba? Meron tayong laging sinasabi, target ko, sagot ko. So, gawin mo lang yung target mo. Okay? Alam mo, nandadaya kasi pro-life eh. Yung mga kailangan hindi nila, di ba ganyan sinabi sa akin ni CV noon, bakit ang pro-life? Hindi ko kailangan Yun na nga, diba? ang sakit ko, hindi ko kailangan parang, ano ba yun? Declare. Declare. Sabi ko, hindi pwede yan. Sabi ko kasi magiging problema mo yan in the long run sa future. Means. So, ang sa akin lang talaga is hindi to panahon na magpatumpik-tumpik tayo, no? Hindi ka lang nandito para sa sarili mo, nandito tayo para sa Sun Life. So, gawin mo yung target mo. So, hindi ko hinihiling sa inyo yung ating buong 1.1 million, although sinasabi ko, ang 1.1 million, di ba? Divided by 15. Divided by 15. Pero yun na nga, kung ano yung target mo, gawin mo. Kasi para sa ating lahat ito, mas, alam mo yun, syempre iba yung confidence na 12 years na tayong number 1 in terms of premium income sa new business, di ba? So, bakit natin nadadala sa kanila? Bakit natin ibibigay sa kanila yung corona? Kasi napaka-aggressive nila. Pero ngayon si Sun Life may ilalabas na 2 products din. Hindi pa natin alam kasi kahit sila, ginagawa pa lang din nila yung products. Kung paano natin matatalo ulit yung 300 million Pro Life. Alam nyo, kahit sa Gama nun, grabe, nanliit ako nun. Ang daming awardees ng Pro Life compared kay Sun Life. Kasi yung ina-award nun sa Gama, yung 2023 na. Sabi ko, bakit ito umaga ng mga ganitong, ako parang mahirap magsalita, parang hinusgahan. Mga ganong itsura, pinagkakatiwalaan ba ito ng mga tao? Bakit ito nanalo? Bakit nakaka-close ng ganong kalalaking milyon-milyon tong mga to? Ginagawa nito. Pero, yun na nga, ang ginagawa din kasi nila, diba, nadinig niyo yung sabi ni Lynn, na-share ba yun ni Lynn dito sa group? Kamukha ng BSU, 'di ba? Lahat ng graduating na 'yan, ini-invite nila 'yan sa LBF. Sa nila, sa career orientation nila. Kasi sa kanila, quantity. Alam mo 'yon, kahit hindi ka magtagal, maka-isang taon ka lang, nakapasok ka ng 3 application, 4 na application, number pa rin yun para sa kanila eh. Ganun silang tumingin. Hindi kamukha natin na may iyakan na may ganito, diba? Pero, hindi tayo lalaban ng ganun kasi hindi tayo ganun kababaw. Diba? Parang pera-pera lang yun pag ganun, diba? Kaya lang, yun na nga. Kung may nakikita kayong mga taong potensyal na pwede namang gawin tong ginagawa natin, huwag nating ibigay dun. Invite nyo. Kasi hindi ko lahat kilala yan. Kung may kakilala kang 1, 2, malaking tulong yan para sa Sun Life. Kung makikita niyo yung passion ng yung mga BM natin, ng mga unit managers natin, yung meeting na yon, na kahit kami, nag-iiyakan na kami doon kung paano gagawin namin. Gusto ko nga, pagpasok ko ng Robinsons, mag-i-screen ako. Alam mo yung radar, yung pagpasok doon sa pinto. Ano ba to? Pwede ba itong pang-advisor? Hindi. Ganun. Kasi nabubwisit ako doon sa ginagawa. Maling mabwisit sa kumpanya na kalaban. Pero yung mafe-feel mo, pag nakikita mo yung mga attitude ba nung kumukuha sila ng award doon sa Gama, yung ganun, parang nabili yung buong nabili yung buong Pilipinas na, hello, number 1. Parang hindi pa nga kayo nananalo kung makaasta na kayo, number 1 kayo. Samantalang si Sun Life, tayong number 1 for so long. Diyos ko, wala, tayo pinakasimple nung nandun. Meron lang tayong, Iyan lang ang meron si Sun Life doon. Sun Life na may Philippine flag. Sila, may sarili-sarili silang jacket, may sarili silang mga, mga fedora hat, mga ganon-ganon. So, wow, edi kayo na ang mayaman, Pro-Life at Taxa. Anyway, so, wag tingnan yung angat nila sa atin, pero ang tingnan natin, yung target natin, yung magagawa natin. Please. Kasi, commitment natin to sa sarili natin, sa pamilya natin. Diba? Sa mga kliyente natin. Kasi for sure, kung mga kliyente din natin,
hindi sasapat ang Pilipinas sa mga ganyang kumpanya. For sure, yung mga kliyente natin, fini-fish na rin yan ng mga ganyang advisor.